What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. Kumusta kayong lahat, no? Pag-uusapan natin ngayon is, importante ba? Pag-uusapan natin ngayon bakit importante ang physical appearance mo? Okay, ready ka na pare? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake a la kill, ako 10 toes down. Kung physical appearance na naman ang pag-uusapan pare, mga perfumes natin bro, na amoy pa lang, kuha mo na yung gusto mong marating pare. Gusto mo amoy mafia, climax. Gusto mo ng amoy bad boy na relax lang, foreplay. Gusto mo ng amoy bad boy na may class, seduce. Okay? Lahat yan bro, available sa mga shops natin. Link nasa description. Kung matagal ka na dito sa channel natin bro, alam mo na pare na kasama sa self-improvement talaga yung pagbabago mo sa itsura mo, no? Kaya nga self-improvement no. So ngayon magdi-dig deep tayo pare, no? Magdi-dig deep tayo sa importansya ng pinag-uusapan natin ngayon. May papanoorin tayong video pare. Tara, let's go. I was bouncing in a hip-hop club and I'm not very big. A lot of my coworkers were big guys or more scary looking than I am. So when I used to go and tell someone, hey, because you throw a bottle or you grab a girl's ass, hey man, you need to accompany me outside. He used to laugh at me and I hated it, because a bouncer, I think, you need a guy that looks tough so people respect him. I don't look tough. Maybe I was the most dangerous guy in the club, but nobody knew. Sobrang short video lang, no? Sa mga hindi nakakaalam bro, yung pinanood natin na yun is si GSP yun bro. Si George St. Pierre. Kilala sa MMA pare. 3-time champion to pare. Si George St. Pierre. So sinabi niya dun bro, no, na sobrang kumuha ng attention ko pare. Siya mismo nagsabi, okay, na pag ginagawa niya na yung trabaho niya sa club, may kailangan siyang sawayin. Okay? Hindi niya makuha yung reaction na dapat na ukuha ng isang bouncer because maliit yung build niya, hindi siya katulad ng ibang bouncer na malalaki na susundin kaagad ng mga pasaway. Pagtatawanan pa daw siya. And galing sa kanya mismo sabi niya, I hate it. Ayaw na ayaw niya nun. Ang kumuha ng attention sa akin bro, nung sinabi niya in Tagalog, no? Pwedeng siya yung pinaka-dangerous dun sa club na yun. Yeah, totoo. Kasi 3-time champion, dangerous na tao to. No? Pero walang may alam. Okay? Walang may alam. Lalo pa, pag bouncer, importante yung laki, yung intimidating ka. Yun ang tumatak sa isip ko. Sabi ko, oo nga no. Hindi mo nga naman, kung wala ka sa MMA, hindi mo siya kilala, parang, sino ba to? Liit-liit na ito, tapos yung sasawayin mo pa, mas malaki sa'yo. Yung parang, hindi nagme-make sense. Di ba? And dun pumasok sa isip ko pare, paano na lang, kahit hindi ka kilala, maibibigay mo kaagad yung message na, tangina, delikado to. Delikado akong tao, umayos ka. Or, makukuha mo kaagad yung respeto kahit hindi ka kilala. Doon pumasok sa isip ko yun bro. Kasi for sure naman ako pare, si GSP dahil trained din siya, may discipline yan. Hanggat maaari, gusto niya, na hindi na umabot na magulpi niya pa yung tao. Siyempre hindi. Di ba? Mas gugustuhin niya siguro na umpisa pa lang ng interaction niya dun sa tao, maparating niya kagad, mapakita niya kagad na, teka, respetuhin mo ko pare. Okay? Sumunod ka sa akin bro, kung ayaw mo masakta. Di ba mas gugustuhin niya yun? Kaso nga, hindi nga ganun yung nagiging senaryo dahil nga, sanay yung mga tao na yung bouncer, malalaki, ganito, ganyan. So ano sa isip ko, hindi ba mas okay, di ba? Hindi ba mas okay na makuha mo kaagad yung respect kahit hindi ka kilala ng tao? At yun ang pag-uusapan natin. Number one reason kung bakit sobrang importante ng physical appearance, no? Sa isang lalaki pare. Number one is security. Kung mag-a-apply kayo ng bouncer, gusto yung maging bouncer, syempre yung physical appearance mo pare, magmamatter talaga yan pag nasa bouncer ka. Pag nasa ganung ang klase ng trabaho, bouncer ka. Di ba? Because kailangan talaga doon, nakakatakot kasi mga lalaki doon, so lasing na, groggy na doon, kaya kailangan yung pinaka-extreme, yung makita kaagad nila, takot na sila. Okay? So, importante yun sa pagiging bouncer ng physical appearance. Security na ibibigay ng physical appearance, no, sa ganung bagay. At isa pa doon pare, security ng mga
kasama ninyo, mga babae ninyo, nakakarelasyon ninyo. Kaya lang, lagi ko sinasabi sa inyo, bro, if gusto ninyo maging bad boy yung itsura ninyo, pare, di ba? Nire-recommend ko sa inyo, but sabi ko nga sa inyo, kailangan i-consider nyo rin yung pagkakaroon ng tattoo, no? Because yung pagkakaroon ng tattoo, pare, message siya na parang iba na yung dating sa'yo, pare, tas idagdag mo pa yung laki ng katawan mo or yung build ng katawan mo, pare. Okay, so doon pa lang, parang napapakita mo kagad sa mga tao na, teka, mukhang delikado tong tao na to, mukhang hindi basta-basta to. Security. Naibibigyan mo dahil sa itsura mo, nabibigyan mo ng security yung kasama mong above. Diba? Kasi kung titignan natin, bro, si GSP, pare, sobrang ang bait, ang amo ng itsura nito. Kaya sumikat din to eh. Ang alam ko, kinuha pa nga siyang, kung nanood kayo ng Captain America Winter Soldier, nandun siya, bro. Kalaban siya ni Captain America doon. Kasi pogi, artistahin siya. So, pag hindi mo siya kilala, pare, hindi siya intimidating, pare, si GSP. Okay? Para siyang babait lang talaga, bro. Para siyang mabait talaga. So, siguro, kung medyo bad boy pa itsura ni GSP, matatattoo siya, tapos yung tindig niya pa, di ba? For sure, iba ang naging outcome nung pagiging bouncer niya. But, hindi kasi, no? Mabait kasi yung dating ni GSP. So yun, no, pwedeng isa yun sa mga naibibigay ng physical appearance ninyo, security. Security sa above mo at security din sa'yo. Because alam natin, bro, yung mga patpatin or yung mga weakling na itsura, mga pa-nice guy at harmless, yan yung mga binubuli. Yan yung mga target ng mga kuldapper, yan yung mga target ng mga magnanakaw because alam nila na hindi yan papalag. So again, nabibigyan nyo ng security yung sarili ninyo pag inaayos ninyo yung mga itsura ninyo, nagbubuhat kayo, yung posture ninyo, inaayos ninyo, hindi kayo nakayukulan na kanya, nakatingin kayo sa paligid lagi, stand straight, nakatingin sa paligid. Kahit hindi ka matangkad, pare. Okay, kasi ang target talaga ng mga masasamang loob yung mahihina talaga. Kahit maliit ka, kung hindi ka mukhang mahina, pare, hindi ka magiging biktima niyan. Hindi rin kayo pagtitripan ng mga yung above mo, pagkasama yung above mo, hindi malabo kang pagtripan. May possibility, pero maliit. Okay, yun ang nabibigay ng importansya. Kaya lagi natin sinasabi sa inyo, pare, magbuhat kayo, di ba? Magnamanamit kayo ng maayos para tignan pa lang kayo, alam nang tangina, may sinabi to. Mahirap yan, pre. So, again, isa yun, security, pare. Number 2, importansya ng physical appearance, no? Opportunity. Okay, hindi lang to basta pang suntukan lang, pang intimidate. Hindi. Okay, isa pang ibibigay or positive side na ibibigay ng pag-aayos ninyo sa mga physical appearance ninyo is opportunity. Okay? Lalo na, no, sa mga graduate pa lang dyan. Hindi ba mas okay na pagpasok nyo pa lang sa room or sa interview pa lang, makita ka ng parang professional ka na agad manamit? Diba? Yan ang tinitingnan nila, yung professional ka agad manamit. Pumasok sa room or sa interview na hindi pawisan, hindi dugyot, mabango pa. Diba? Diba? Mas okay yun. Mas nai-interpret kagad ng interviewer. Well put together to, may oras siyang ayusin yung sarili niya. That means, maganda magtrabaho to. Nakakahiyang bigyan ng mababang sweldo to. Nag-ayos to sa atin. Baka kasi bigyan niyo ako ng example dyan. Bakit mo sila, sila Mark Zuckerberg, sila Jeff Bezos, mga naka-t-shirt na lang, Boss Josh. Bro, hindi na nila kailangan manamit because yung identity nila is their resume itself. Okay? Huwag niyong ikukumpara yung sarili niyo dun sa mga ganon because yung mga yung kilala na ng pangalan na mag-base man sila ng professional o hindi, mayroon ng mga result yun. Tayo, wala pa tayong result. So, kailangan nating ayusin yung itsura natin. Okay? Huwag tayong tanga. Okay? Huwag tayong tanga. Naniniwala man akong hindi kayo tanga no? So, kaya pag sa tingin mo, hindi ka matanggap sa trabaho, lagi kang nare-reject sa trabaho, hindi pumapasok yung swerte sa'yo, it's because you attract negative energy. Okay? So, kailangan i-take note nyo yun. Pag walang lumalapit sa akin na swerte, I attract negative energy. You have to be positive at
Siyempre, hindi ka magiging positive kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo. Okay? Importante yung alagaan yung sarili. Pag once na ilagaan mo yung sarili mo, now, that's the time na you will attract positive energy. Yan na yan. Mapapansin mo, babae, nag-hello na sa'yo. Diba? Sa interview, parang ang gaan na ng tingin sa'yo nang nag-i-interview, kahit pang ilan ka na, pang 10 ka na doon. Pero dahil ang bango mo, ang linis mo pa rin tignan. Di ba? So make an effort, okay? Kasi para sa inyo rin yan. Again, ang pinag-uusapan natin dito kumbaga, kung ano yung maperperceive sa'yo ng tao, yun ang importansya ng physical appearance. Kahit hindi ka pa magsalita, alam nila, na-judge ka na kaagad nila. Kasi alam natin bro, importante talaga yung physical appearance. Okay, kahit ano pang virtue signal ng mga tao na, hindi, don't judge the book by its cover. Hindi. Ang tao talaga, ang isip natin is built para mag-judge pa lang appearance ng tao because yan ang survival instinct ng tao. Survival instinct natin yan na na-adapt natin nang hindi na natin matatanggal sa mga utak natin yan because capability ng isip natin para mag-survive, para makadistinguish kung saan papasok at hindi, kung sino pagkakatiwalaan o hindi. Okay, so dyan pa lang importante na yung physical appearance bro. Huwag kayo maniniwala doon sa don't judge the book by its cover. Kung ano yung suot mo, ganun kayo tatrato ng tao. Isang importansya pa, no? Alam na natin to, no? Isang importansya ng physical appearance is attraction. Right? It all adds up pare. Security, opportunity, equals attraction. Okay? Walang magkakagusto sa'yo pag hindi mo inaayos yung itsura mo. Walang matatakot sa'yo, walang ma-intimidate sa'yo, walang magkakagusto sa'yo. Biruin mo pare, walang na-intimidate sa'yo, walang nagkakagusto sa'yo. Di ba? Parang, di ba? Lapitin ka pa ng bully. Diba? Imbis na babae lumalapit sa'yo, bully. So there's something wrong. Okay? Wag mong kaawaan yung sarili mo kung meron kang ganung lifestyle or kung ganun yung nararanasan mo sa buhay mo. Wag. Pagalitan mo yung sarili mo para may magbago. Kasi kung bibibihin mo yung nangyayari sa'yo na walang nag-aagusto sa'yo, lagi lang akong binubuli. Walang tutulong sa'yo, pare. Okay? Walang fairy godmother. Wala. Ikaw ang magdi-decide niyan, bro. Buti sana ako may fairy godmother. Kung may fairy godmother po, lalapit sa'yo, gusto ko pong hindi mamagicin niya lang. Pero hindi eh. Dito sa real world, bro, wala tayo sa Disney World. Wala tayo sa fantasy world. Lahat dito pinagtatrabahuan. Okay? Kung walang nagkaagusto sa'yo, you have to change. Okay? You have to change, you have to work out, you have to... Kung hindi ka pa nagsi-skincare, mag-skincare ka na. Kung bubulok-bulok yung mukha mo, pare, mag-skincare ka na. Importante talaga physical appearance eh. Again, bro, nandun na nga yung Kung yung lalaki, bro, meron na tayong survival instinct na pagka nakita tayo ng mukhang addict dyan, lalayo na tayo, or kung may skinitang madilim dyan, hindi natin papasukin. Survival instinct natin yun. Knowing mas malakas tayo sa babae. Diba? Meron pa rin tayo survival instinct kahit mas malakas na tayo sa babae. What more pa kaya yung babae? Malamang sa malamang, kung mukha kang dugyot, hindi ka nag-aayos, ang isipin ka agad yan, ay puta, hindi ako kayang pakainin nito. Ay puta. So, mabaho hininga nito. Biruin mo, itsura mo pa lang, mukha ka ng mabahong hininga. Gusto mo ba yon? Di ba pare? Hindi. So again, isang importansya ng pagbabago ng physical appearance is attraction. Importante yun. Hindi lang attraction sa babae, attraction sa business partner. Di ba? Kasi hindi naman makikipag-business partner ang isang tao na nakikita nila, dugyot yung ka-business partner nila. Okay? Walang makikipag-deal sa'yo kung mukha kang dugyot. Di ba? So again, I'm just being real here pare kasi gusto ko ma-realize ninyo pare. Okay? Kung wala kang na-attract bro, you have to do something. Kailangan may gawin ka, pare. Baguhin mo na yung wardrobe mo. Magpabango ka. Magpapawis ka. Mag-workout ka doon, pare, para may ma-attract ka. Kasi kung wala, ikaw rin. Huwag kayong magpapauto sa don't judge the book by its cover. Gawin yung motivation yun. Okay? I will always be judged by my cover. Ganun, para inaayos nyo yung sarili ninyo, pare. Para rin sa inyo yan, bro. Alright? Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo.
like the video. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. GFAB.